They that trust in the Lord shall be as a Mount Zion, which cannot be moved, but abide forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people, from henceforth even forever. The rod of the wicked shall not rest upon the lap of the righteous. Let the righteous look forth their hands unto with good. Do good, O Lord, unto those that be good, and to them that are upright in their hearts. As one precious thread aside unto their good and weak, the Lord shall lead them forth with the words of iniquity, but peace shall be among Israel. Let us, as a song of praise, let us sing, revive us again. simbahan. Yan. Welcome po natin si Sir Clifford Damusin, all the way from OFW from Saudi Arabia. Nandun po sa UCCT. And of course, welcome natin ang ating
ngayon dahil gusto po nilang malaman for their preparation. Yan. Kung ilan po at kung sino yung mga pupunta po ng UCCP Amiscal for this leadership seminar. Yan po. So, concern po ng host kung ilan po yung number ng delegates natin. Tinawag po nila yesterday. Batiin po natin ang mga may kaalaman sa linggo ito. Anthony Magalo, Robertson Kiben, Filipas Pauman, Imelda Pidel, Ebenezer Tabuan, Nicole Stephanie Aquino, Aileen Yamar, Marco Lamito, Inocencio Alejandro, Bonita Ladia, Romeo Amicas, and Arturo Celestino. Awitan po natin sila ng happy birthday. Ulit, maligayang pananabahan po sa atin. Manalangin tayo. Aming Diyos na nakasisiyasan ng puso ng bawat isa. Aming Diyos na makapangyarihan at mapagmamahal. Maraming salamat po sa pagdadala mo sa amin dito sa aming bahay panambahan. Upang sa gayon, Panginoon, ay sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan upang maganap namin, Panginoon, ang nais mo para sa amin ng isang araw
ay para sa pagsamba at pagpapasalamat sa dakilang pangalan mo. Panginoon, lubha kaming makasalanan. Napakarami namin mga pagkukulang sa iyo. Ngunit o Diyos, tinatawag mo kami na kung kami ay tapat na lalapit sa iyo at sasabihin ang lahat ng aming mga pagkakamali, ang aming pagkukulang. Una, sa iyo na aming Diyos. Pangalawa, sa aming kapwa-tao. Pangatlo, ay sa aming sarili. Sabi mo, ikaw ay tapat na kami ay patatawarin sa lahat ng aming pagkakamali. At kami po, Panginoon, ay lubhang nagpapasalamat sa dakilang pag-ibig mo na hindi nagpupunos. Nagpapatuloy po na hinahawakan mo ang bawat buhay ng bawat tao. Kasi ikaw ay lubhang makapangyarihan. You are our omniscient God. Lahat nga po ay alam mo, walang makapagtatapos sa iyo. Kaya basahin mo ang puso ng bawat isa. Panginoon, na iniluluhog namin sa iyo upang mapatawad ang aming mga kasalanan. Sabihin natin pansamantali ang ating mga kasalanan sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbubugas mo sa amin ng iyong banal na dugo. Upang sa ngayon ay maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa aming pananalinan may pagkakaisa na ilalapit sa iyo. Una, Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang lahat ng mga narito sa harapan, Lord God, na nagpapasalamat, nagdadala ng kanilang mga pasanin sa iyong harapan. Panginoon, hindi man maibuka ng ilan ang kanilang mga labi. Ngunit sabi mo nga, tinutulungan kami ng iyong banal at Santo Espiritu na kahit kami ay lumuha sa kabigat at aming mga dinadala. Tinutulungan mo kaming kumailan lang dyan sa langit at mga panalangin. Tinataas ko sila sa iyo pagpalain mo ang lahat ng nananalangin para sa kanilang mga pamilya sa mga oras nito. Sinasamahan po namin yes and amen, Panginoon, sapagkat walang pamamagitan sa mga pananalinan, kundi ikaw lamang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang pangalan na binigay sa sinunan namin na sukat namin ikaligtas. Ikaw lamang, Panginoong Jesucristo. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit. Mula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda. We declare healing, O Lord God, Father in heaven. Dinideclare din namin, Panginoon, ang pagpapanibagong lakas. Panibaguhin mo ang mga selula sa kanilang mga katawan. Panginoon, hit them with your precious blood, Lord. And we're claiming victory, Panginoon, sa lahat ng ito, sa lahat ng may problema, sa lahat ng mga may dinadala, Panginoon, sa kanilang puso. Tinataas namin ito sa iyo. Tinataas din namin, Panginoon, ang lahat ng gawain ng aming simbahan. Mula sa mga boards, O Lord God, o yung magpapala sa kanila, magbibigay ng bukas na puso, Panginoon. Magbibigay, Panginoon, ng malakas na discerning spirit so that they can do their work, Lord God, na walang kaabe-aberya, Panginoon, sa ikaw ang kanilang kasama. I-uplift namin ang dakilang pangalan mo para sa iba, Panginoon, upang marami pang makakilala sa iyo. Tinataas din namin, Panginoon, ang lahat ng may kaarawan. Ikaw yung magbabala sa kanila. Magbibigay ng mga desires ng kanilang puso na aayon sa pananampalataya ng Diyos sa kanila. At kung nakikita mo, Panginoon, sa mga panahon na kukulang ang aming pananampalataya, ikaw po ang magdaragdag. Ikaw po ang magpapalakas. Hayaan mo na ang aming ginagawa, ang aming corporate worship, Panginoon, ay maging mabango sa iyo sa iyong harapan. Ama
mga tutugin, ang mga awitin, ang choir, Lord God, ang mga iniyak ng awitin. Maging mensahe lahat sa iyo, Panginoon. And bless our speaker, O Lord God, pour on him the triple portion of your anointing. Upang sa gayong Panginoon ay maging makapangyarihan ang paglabas ng bawat salita. And open our discerning spirit, O Lord God, our spiritual eyes, heart and body, to be able to understand what you want us to know, O Lord God, in this very hour. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil pa po ang aming gobyerno, we're praying for them, Lord God. Guide them, Lord Jesus. Kasi ang mga taong simbahan at mga taong komunidad ay isa rin naman. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang pamumuno mula sa aming presidente hanggang sa mga barangay kapitan, Panginoon, at ang kanilang kagano. At dakilang magpapala mo ako sa pagsambahit ay aming kaangkin, inaangkin ng aming mga puso ang katagumpayang ibibigay at nagpapatuloy na ibinibigay mo sa aming lahat. Blessed be your name, our Lord God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. And amen. Our first reading is from the book of Isaiah, chapter 35, verse 4 to 7. And it says, say to those with fearful hearts, be strong, do not fear, your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come to save you. Then will the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf understand? They will live, then will the lame leap like a deer, and the mute tongue shout for joy. Water will gush forth in the wilderness, and the streams in the desert. The burning sand will become a pool, the thirsty ground bubbling springs. And the hands were that once lived. Grass and reed and papyrus will grow. This is the word of God. The second reading is found in the book of James, chapter 2, verses 1 to 10. This is a New International Version. Favoritism forbidden. My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and the poor man, filthy of clothes, also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, "You stand here, or sit on the floor by my feet." Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil tongues? Listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich and faith, and to inherit the kingdom He promised those who love Him? But you have dishonored the poor. It is not the rich who are exploiting you. Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not those who are blaspheming the noble name of Him
to whom you belong. If you really keep the royal law found in the scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you're seen and convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. This is the word of God. Let us now hear the song of the temple choir.
preacher. One of these things, preacher of, I think, Metro Manila, who happens to be a member of the Allen Church. I don't know if they are familiar with Brother Jess Garcia. Yeah, Brother Jess Garcia belongs to the congregation. And ating preacher sa umaga nito mga kapatid ay galing po sa Metro Manila. Siya po ay elder ng Ellingwood Malati Church. If you been to Ellingwood, ewan po sino na, taas ka mga kamay ng mga nakarating na ng Ellingwood. Ayun. Ang Ellingwood ay isa sa mga malalaking churches natin sa Metro Manila at sa buong Pilipinas din. So he is an elder of the Ellingwood Malati Church, and who happens to be also the media consultant for tourism promotion in the Cagayan Valley region. So he is a motoring columnist at the Philippine Daily Choir, and married with 2 children, and will soon be a grandfather by December. Hindi pa pala siya lolo. Kaya siguro, pag tignan niya ako at saka siya, parang bias ano. Kasi ako lolo na. Well, ladies and gentlemen, it is my pleasure and it is a distinct honor to introduce to you our preacher this morning, who hails from the Ellingwood Malati Church in Manila, Brother Bernard L. Supetran. Member kami kan, kita kayo namin, mga kapsat. Gusto yung inan. Doon na po nagtatapos ang aming knowledge of the Ilocano language. Pareho po kami ni Pastor Nora na Tagalog speaking. Anyway, indeed, this is the day that the Lord has made. Let us be glad, let us rejoice and be glad in it. Maraming po salamat sa pagpapakilala sa akin at sa kapatid na Matt na nag-facilitate ng aking pagdalaw dito as a visiting preacher. Kung hindi po natatandaan siguro, 6 na taon na nakaraan ay nandito din po ako. At about the same time, ako din nagkakamali, second Sunday din ng September 2018. Dahil natatanda ko may ganito din kaingay. Ako ay nandito, kaya nakikipag-compete ako. Ang kasabay ko ito ng kaganapan dito sa Municipality of Alicia, ay nandun din po ako sa Foundation Day ng Province of Quirino. Na kung saan ako ay media consultant ni Governor ng mga buwan. No? At nagpapasalamat po ako dahil sa kabila ng daming challenges, hitches na dumaan kagabi at kanina umaga, ay narito ako. Sapagkat sabi ko, we will overcome. No? At okay na po, medyo nakita niya ng konti dahil nagkaroon ng konting glitch dun sa aking accommodation. Ako yung sa Manila, dumating sa Camarobis, Quirino, mag-unload muna ng gamit, maliligo, magbibihis, dahil galing ng Manila. Hindi po mapakita kung saan ang aking booking. Akala ko doon sa Capitol Government-owned Resort. Well, after almost an hour, na-discover ko kung nasaan is about 5 minutes away. Sa Ibihis, at ako dito, may mga 1 oras na nawala sa akin. At public transport ako. Of course, ang daming mga delay pag public transport. At itong linggo na ito,
was really, really hectic for me. At somewhere along the way, nag-iisip natin na i-give up. Pero iniisip ko na pwede bang sa pastoral na ulit. Dahil talagang sunod-sunod ang ating biyahe, sunod-sunod ang ano. At, pero sabi ko, ako yung nagpagbitiw na ng invitation. In-invite ko ang aking sarili. In-invite ko kayo, pag-imbitahin ako. Nung naging preacher sa umaga dito, sabi ko, wala na akong bawian. Hindi ito laban o bawi. Ilalaban natin ito sa anumang circumstances. Nandyan. Ayoko kumuha ng anumang drama na kung ano ang inisip. Ang mahalaga, tayo po ay naririto at pinapasalamatan natin ng Panginoon. We will overcome yung mga little glitches na yan. At kung ako kayo po ay, yung sitwasyon ko kanina ay talagang yung salitang kanto na sinasabi natin na talaga ay nakaka-bad trip. Dahil sunod-sunod talaga yung glitches. Ang dami po kayo man kung isipin, ang iniisip ko po ay makarating dito, makita ko papalag kayo after 6 years. Actually, meron po mas malapit na simbahan doon sa Difun. No, so may, kung tawagin nila ay Little Baguio. Mas malapit po sa Caparobis yun, no? Pero parang maglalakad po yan ng ilang bundok. Mga ilang kilometro, no? Peksilan, no? Pero hindi ko alam yung kung sino pastor doon, o paano pumunta doon. Although, pwede naman ako magpagay. Iniisip ko rin na gusto ko makabalik dito upang kayo ay makatawag-pagpalad. Lalong-lalo na si Tata Maning. Yan, si Tata Maning. Isa po ang aking naging host. Pumunta po ako dito at 2019, nung ako po'y bumalik, I think kasabay yata yung nag-editing Foundation Day para may feature naman ng Alicia, no? Sa pangunguna ng ating kapatid na Mayor Joel Maika. Joel Atos, sorry. At least propeta pa rin. Dalawang propeta ng Peri Malu. Si Propeta Joel at Amos. Okay. Amos. Okay? So, maraming salamat. At dito po sa pinadala sa amin ng kapatid naman ay sobrang dami ng teksto. Halos ko po'y malulog. Ano bang pipiliin ko dito? Nakita ko na Children's Sunday. Sabi ko, ito'y Children's Sunday. Honoring the children. Ating kinikilala yung papel na ginagampanan ng mga bata. Hindi po kabataan ng bata. As in, yung early teens. Ito po yung malapit sa aking puso sapagkat ako ay father at nasabi kanina ay magiging grandfather na. So, kayo po ay grandfathers, grandparents din mo ngayon. So, maligayang bati po sa mga abuelo-abuela. Hindi po ako counted doon. Next year pa ako makaka-counted. At maraming pong salamat sa vision at paglilingkod ng ating mga lolo't lola. Hindi lamang sa sambahayan, kundi sa buhay ng ating lipunan at buhay ng ating iglesia. Ako din po dati ay board member ng ating Board of Christian Educators sa Ellenwood. At ang aming ministeryo ay nakapokus sa mga bata sa Sunday School at lahat ng mga educational ministries. So nakikita ko na napakahalaga na bantayan natin, alagaan natin ang mga bata sapagkat sila po ang susunod na henerasyon. At nung ako'y pumunta dito 6 years ago, ang composition ay parang ganito rin. Parang hinahanap ko yung mga bata at ngayon ay hinahanap ko pa rin ang bulk ng mga bata. At sa UCCP liturgical calendar, ngayon po ay Christian Education and Nurture Month. No, CEN Month. Tinatanong ko sa mga pastor, kakilala ko, bakit, ano bang batayan? Bakit ginawag sa TM4 ang CEN Month? Wala akong makapagsabi. O wala akong nakakala. Maybe may records tayo pero hindi alam kung ano. Pero, anyway, na natin masyadong research. Ang ina-analyze ko na lang po, ang Agosto ay Mission Month. Tama ba?
Walang misyon, siyempre ay one Christian education. Ito po ay, kung iisipin niyo, para siyang magkarugtong. No? Agosto ay magmi-mission tayo. At yung mga naging bunga ng ating misyon ay ating i-educate at i-nurture. Ating siyang biniligan, kakaligain. Kaya nakikita ko yung continuity or pagpapatuloy. Na napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng Christian Education and Culture at tuwing CEN ang nababanggit, ang lagi pumapasok sa isip ay yung mga bata. Although ito ay panglahat, no? Kabataan, matatanda, young adults. Pero ang unang pumapasok sa isip lagi ay mga bata sapagkat sila yung future, ang susunod na henerasyon at saliglahi ng ating iglesia. Tinitingnan mo yung mga profile dito ng mga membership natin. Parang ako may naghahanap ng mga kasinginan ko na mga 33, wala akong makita. 53 wala. Hindi ba? Masama ko palang magsinungaling kapag nasa pulpit. Parang naghahanap ako ng aking mga kasinginan ay bilang wala akong makita. No? At medyo eager angat sa akin ang edad ko sobrang baba. Subalit yung mga kasabayan ko ay nawawala or missing in action. Hindi naman po dito, kundi sa mga maraming simbahan aking pinupuntahan. Napapaisip ako, meron ba tayong vacuum? Ano yung mga vacuum? Empty space sa ating simbahan. We are a fast-aging church. Yun pong mga mainstream Protestant churches, Methodists, UCC, etc., Gemini, etc., is a fast-aging church. Umiidad. Nasasabi ko po sapagkat ako po'y nakakaikot sa buong Pilipinas. Nakakaikot po ako sa ilang bang panig ng Pilipinas sapagkat kung ako po'y may biyahe na dala ng aking hanapbuhay, ay hinahanap ko po na tuwing araw ng linggo ay po ay mananambahan sa pinakamalaki na church. Hindi man mo mangaral, hindi ka bahagi ng kongregasyon. At nakikita ko yung age profile na we are a fast-aging church. Yung mga middle age ay ilang kaunti, yung mga bataan ay kakaunti, mga bata minsan marami. Na dito sa ating isa sa mga teksto, ay gusto na puntahan, dumiretso tayo sa isang teksto na alam natin na paborito ng lahat. Lalo na sa mga nagtuturo ng Sunday School. Alam mo, marami sa inyo po ang dumaan sa pagiging guro ng Sunday School. Ako rin ay product ng Sunday School at ako ay naging po. Sunday School teachers, ako ay Olga Elementary, High School, College, iba-iba pa. Hindi ko na lang kumakuha ngayon dahil sa nature ng aking trabaho na palagi ay palaging on the road. Gusto ko masahin natin itong isang biblical reference natin ito. Proverbs 22. Narito po ano. Wala ko ito doon, kaya bayanin kong basahin. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Rich and poor have this in common. The Lord is the maker of them all. The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and paying the penalty. Humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. In the paths of the wicked are snares and pitfalls, but those who preserve their life stay far from them. Start the children of the way they should go, and when they are old, they will not turn from it. So dito mo na po pupununin, no? Dahil nandito yung key verse, no? Sa Proverbs 22:6 o Kawikaan 22:6. Siguro ako ay makakasilip dyan sa inyong Sunday School. Sigurado ako nakasulat yan. Ano? Ang
version na alam natin ay ano ba? Ano yung alam yung version ng Proverbs 22? Recite nyo nga. Train up. Very good, very good. Praise be to God. Memorize nyo. No? So, train up a child the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. A word saying, wise sayings attributed to King Solomon, who is said to be the wisest king, and later turned out to be not so wise because of his so many sins later on in his life, including the abominable sin of idolatry, adultery, and many others. So train up a child the way he should go. So ito'y anong nalaman natin, no? So, himayin lang po siguro natin. When you say, nung sabihin dito ng mga kapanahonan yun, no? Train up a child the way he should go. Train up in what way? Train up saan? Saan siya ita-train? No? Of course, definitely nung mga kapanahonan noon, tumutukoy ito sa general, tinatawag natin ngayon good manners and right conduct. No? Bukod doon, train up in the ways of God, in the ways of Yahweh. Yung Torah, yung Ten Commandments. No? Ituro nyo sa kanya yun. Di ba? Natatandaan ninyo, meron tayong dito sa somewhere in Isaiah, yung tinatawag natin Shema. No? Listen, people of Israel, teach these your children, whether you are lying down, going up, or sitting down. Napakadetalye. Tie them in your coats, in your heads, in the doorposts of your house. No? Kapag sinabi mo gano'n, hindi mo yun figure of speech. Yun po ay literal. Pag sinabi, isulat mo sa doorpost, literal, na isulat mo yung aral ng Diyos. Pag sinabing itali mo sa iyong damit, hindi mo yung figure of speech. Gumagawa sila ng Bible verse at itinatahi, no? Itinatahi doon sa kanilang sa steel dito at maging doon sa laylayan ng kanilang robe. At minsan, when they say, tie it in your foreheads, literal mo nilang tinatali. Gumagawa sila ng mga scripture texts. Ilalagay nila sa isang maliit na box at tinatali nila dito. No, kaya kung makikita kayo na gano'n, hindi mo yun pang minero na flashlight. No? Yun mo ay scripture texts from the Old Testament, from the Torah. Kaya pag sinabing itali mo sa ulo mo, hindi mo yun talinghaga, hindi mo yun figure of speech, yun ay literal na utos. Kaya sa Jerusalem o sa Southern Israel, may makikita talaga kayo may mga Orthodox Jews o yung mga traditional mga Budyo na may tali sa ulo na may galit na box na nandun, naglalala. Kung may time kayo mamaya, pumasyal kayo sa Jerusalem, makikita yung marami mga gano'n. So, yun ay literal na utos. Ganun mo, na detalyado. No? Of course, paglipas ng panahon naging ano na yun. Ang problema sa kanila, masyado silang naging obedient doon sa pamamaraan. No? Tinali na rin sa ulo, nilagay sa damit, nilagay sa doorpost. Pero kumusta naman yung pagkaintindi nyo sa content o sa teksto na nakasulat? Kumusta naman yung mga aral ng Diyos? Baka masyado kayo na-focus dun sa format, masyado kayo na-focus dun sa visual, dun sa nakikita, nakalimutan ninyo yung esensya. Kaya ito yung pinapaalala sa mga bata na teach them the way they should go and they should not depart from it. Alam ko siguro, lahat tayo ay nakakarinig dito, lahat tayo ay tinuruan, meron tayo mga aral ng mga ating mga magulang na hindi natin malilimutan. No? Siguro wala sino magsasabing wala. Walang magsasabing wala. Siguro konting
siguro isang manang-manang sa nanay ko. Well, bukod doon sa pananampalataya na sa akin, ay yung pagiging, I should say, in Ilocano, ay yung pagiging nakarmet. Pagiging nakarmet. Explain ko no? But not really nakarmet hardcore. No? Yung pagiging prudent. Prudent sa paggasta. No? Sapagkat yung nanay mo ay talagang sumalangit. Bagaman kumayaka na, isa ito sa kanya talaga mga qualities na trademark niya. Bagaman hindi sumarapon talaga kung kaya na kailangan ng tasya. Pero yung lifestyle ay napakasimple. No? At yun ang naman ako, yung pagiging simple. Like for example, ayoko kumakain sa fast food. Ayoko kumakain sa fast food. Mas gusto ko pang kumain sa bahay, mag-reheat ng pagkain. Kung ako'y nagugutom, halimbawa may nasa labas, pauwi na, hindi ako kumakain. Maski alas 12 na, alauna, hindi mo kumakain sa fast food. Uuwi ako at maghahanap doon ng maririnig ng pagkain na kasi masarap po ang luto ng aking misis. Mas masarap kasi sa Jollibee. Yung mga bata dito, no? Yung mga bata dito, ito pakinggan nyo. Noong kami ay mga bata, yung Jollibee na yan, mga kids, makinig, mga mahilig sa Jollibee, McDonald's, fast food dito. Noong mga 80s, 70s, when we were growing up, no? Makakakain ka lang sa Jollibee sa special occasions. Really, sa special occasions, minsan birthday mo lang, ganyan-ganyan. Minsan, ginagawa nga namin date place yun eh. Doon kami nagde-date sapagkat walang mga restaurant na maayos-ayos. Yung mga talagang restaurant na fine dining ay beyond our capacity. So siguro natatanda ko nung college ako. Siguro nung kolehiyo ako, every year, siguro every college year, siguro pinaka-maximum twice na ako nakakain sa Jollibee. Bagman siguro, kaya ko naman, no? Kaya ko kumain sa Jollibee, pero pag kinain ko yung kumain ako sa Jollibee, ay ang laking portion ng aking allowance ang makakaltas. Kaya nakakain ako sa Jollibee kapag may naglilibre. At saka pag nakakasigil na kami ng school journalist po siya naman, at meron kaming allowance na I think 100 pesos kapag may publish na newspaper, school paper natin. Doon lang ako makakain ng Jollibee. No, pero still, bagamat sinasabi ko sa sarili ko, pinaghirapan ko to, you deserve it, hindi pa rin ako kakain sa Jollibee o sa fast food. Yun po, no? Yung isang napakasimpleng bagay, I think, lalo na sa larangan ng pananampalataya, ay napakaraming itinuro sa atin ng ating mga magulang. Kaya ako yung mga bata, yung mga anak ko, pag ginagano ko, alam nyo na sa gano'n. Panahon niyo yun. Generation niyo yun. Panahon niyo yun, kami nga, diba? Parang ganyan din yung sagot ng inyong mga anak. Ngayon, ano pa po ituturo natin? Since tayo umunlad na, dumating na tayo sa mga ngayon ay nasa New Testament era na tayo. Noon ay Old Testament. Ano ituturo natin? Bukod sa, of course, sa Ten Commandments, dapat natin ituro yung Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. No, hindi po tapos doon sa Ten Commandments dahil yun ay Old Covenant. Ituro natin ang bagong tipan. Kasi noong unang panahon, ang kanilang favor o ang kanilang the favor of God can be achieved by fulfilling the commandments. At yung mga kalilitan ito kayo sa James, sa reading sa James, narinig nyo na, those who violate one or stumbles in one commandment, stumbles on all. Napakahirap kong mabuhay ng panahon ng Old Testament sapagkat talagang dinumero. Alam niyo ba yung sinabing dinumero? Detalyado ang inyong gagawin. Hindi kayo pwede mag-defeat. Ngunit wala na po tayo doon, salamat sa Panginoong Hesus Kristo. Tayo po ay nasa age of grace. Nasa covenant of grace na tayo ngayon. At yan ang dapat natin
ituro sa ating mga bata. Yung sinasabi natin gospel. Alam niyo ba ano yung gospel? Minsan lagi natin sinasabi, preach the gospel to every creature. Preach the gospel of Jesus Christ. Pero minsan, or madalas, hindi ko lang minsan, madalas, napapansin ko, hindi natin naunawaan ang esensya ng gospel. Akala natin, bumitaw lang tayo ng Bible verse, gospel lang. Kaya sa reading pag sinabing, a reading from the gospel, it should be from the first foremost, Matthew, Mark, Luke, John. It cannot be anywhere else. Ang gospel, konting review lang, baka sakaling nakakalimutan natin. When we say gospel, in the Greek, ang original na ang original word niyan sa Griego ay evangelion. No, kaya sa Tagalog evangelion, evangelical. Ano ang holding dito? Alicia Evangelical Church. Ano ang holding dito sa simbahan natin? Wala ko. United Evangelical United Brethren. Anyway, karamihan po ng mga first churches ng UCCP, nung sila ay dumating dito, wala pang UCCP, panahon ng Amerikano, they were bearing the word evangelical. Yung mga dito sa may bandang Cordillera, Ilocos region, the churches there was called Evangelical United Brethren, EUB. No, EUB. Dito sa may bandang Pangasinan and Central Luzon and in that area, ang tawag nila sa church nila na humiwalay sa Methodist Church is the Methodist Evangelical Church in the Philippines. At yung mga dati ay evangelical church. Kaya when you travel around the country, meron subtitle. Albay Evangelical Church, Santiago Evangelical Church. Na bago sila naging UCCP in 1948. Marami po. Even sa Manila, sa Tondo. Sa San Pablo, nasa pinanggalingan ni Pastor Nora, meron yung tinatawag na First Evangelical Church sa San Pablo City na binibisit na ko rin every now and then. So we are called to evangelize. Now what do we say when balik tayo sa word evangelion? Ano ba ibig sabihin ng evangelion? Evangelion means the good news. Magandang balita. Ano ba yung magandang balita? Nagiging masyadong kasing generic. Minsan hindi natin naiintindihan. Nagiging part ng ating jargon. Parang, gospel, good news, blah, blah, blah. Ano ba naiintindihan natin? Yung root word na pinagalingan. Hindi mo yung magandang balita na magiging 20 pesos ay isang kilo ng bigas. Far from it. Kaya hindi mangyayari sa ating life. When we say evangelion or the good news, ang pinagmula nito po ay ancient period, no? Panahon ng ating Panginoong Jesucristo, or even before Him. When you say itong panahon na yun, when you say good news, this is a literal good news na hindi na kayo sasakupin ng kalaban. Hindi na kayo maghahanda sa gera, hindi na kayo magtatago, hindi na kayo mag-evacuate. Yun ang good news. No? Usually, para makita nyo lang, masituate ninyo. Sa isang battlefield, no? Usually harapan, dahil wala namang baril, harapan naglalaban, no? Naglalaban ang dalawang pwersa na ancient empires, naglalaban. May nakabantay doon sa syudad na sasakupin. May nakabantay from a distance at magsasabi kung ano ang resulta ng labanan. No? Ng labanan. At yun, pag nakita niya, tatakbo siya sa syudad at i-announce ang Ebanghelyo o the good news. Kaya naman yung marathon, meron mo bang marathon dito? Meron mo bang marathon dito? Yung tumatakbo ng 42 kilometers. No? Para lang konting sa atin, no? Siyempre marathon na. Anyway,
Just to give you an idea, bakit tinawag na marathon yan? Yung marathon, kaya sinabi marathon at 42 kilometers yan. Sapagkat nagkaroon ng battle sa isang lugar, sa Greece, na tinatawag ng Battle of Marathon. No? Kalaban nila yung Persian Empire. No? Kung napanood yung 300, parang related doon yan. Naglabanan, nanalo ang mga Griego. At mula doon sa marathon, mula doon sa lugar ng marathon, tumakbo ito messenger. Sa totoo lang, siya yung masasabi natin gospel bearer. Tumakbo siya papuntang Athens, na siya capital ng Israel, upang ibalita na nagwagi ang Gresya. At hindi na nila kailangan magtago, hindi na nila kailangan maghanda sa paglaban, magtimbang, o whatever. No? Napagwagian na yung labanan. Now, how do we put this in our current context? Paano natin ilalagay ito sa konteksto ng ating pananampalataya? At hindi pa panahon patapos na. Alam niyo ba na anong nangyari doon sa marathon na tumakbo ng 42 kilometers? Pagkatapos nang i-announce, namatay siya sa sobrang pagod. No? Sipin yung sobrang init, wala na. Hindi ko lang naman marathon yun, nagagawad ng tubig, nagagawad ng Gatorade, whatever. Hindi siya, tumakbo siya, maybe non-stop. Hindi natin alam. Sa init ng araw, para maihatid ang napaka-importanting balita. At pagdating nito, bumagsak siya sa over-exhaustion. So, tingnan natin sa ganong perspektibo, tayo bilang gospel bearer, tagapagdala ng literal na mabuting balita. At ano ba yung mabuting balita na dapat dinadala natin? Na si Jesus ay nagtagumpay na sa kanyang pakikipaglaban. Nagtagumpay na siya sa pwersa ng kadiliman at kasamaan. Na tila naglalaban mo ngayon, no? Naglalaban ang pwersa ng kadiliman at kasamaan. Parang gano'n, ang ating Panginoon ay nagwagi na sa pwersa ng kadiliman at kasamaan. At hindi na natin kailangan mag-evacuate. Hindi na natin kailangan mag-hain ng kung ano-ano, gumawa ng kung ano-ano, upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Minsan kasi, nalulungkot ako, minsan, good intention, minsan tayo. Maganda yung intention natin sa pangangaral, paggawa ng ministeryo. Pero minsan, sana hindi yun ang dapat natin sinasabi. Parang nagiging tayo minsan ang ginagawa natin pangataya ay yung Old Testament. Uy, magsimba ka, ay ganito, ganyan, parang hindi ko ganyan. Uy, gawin mo ito, ganyan. Uy, dapat sundin mo ito, ganyan. Minsan nakakalimutan natin, ano ba yung magandang balita na dapat natin ginagala talaga. Although maganda naman yung ating sinasabi. No question about it. Maganda rin naman yun. Pero hindi yung esensya ng iwang hindi. Ang esensya na magandang balita ng gospel, iwang hindi, ay ang tagumpayan ng ating Panginoon Jesucristo sa kasamaan, padiliman. At yan ay dapat natin ituro din sa ating mga bata. Minsan kasi yung mga bata natin ay yun, maybe because out of, family tradition, laging narito sa simbahan, which is good. No, nothing wrong about it. Pero minsan, may vacuum, may knowledge vacuum sa kanilang isipan. Bakit nga ba ako nandito? Dahil lang ba sa ating mga magulang, dahil sa ating lolo, or community pressure? May vacuum sa ganong kaalaman. At dito, ano ba yung ating dapat ituro? No? Balikan din natin ang Proverbs 22. Yung sinabi dito, quickly, balikan natin. A good name is more desirable than riches. Dapat natin ituro yan. Sapagkat yung ating mga bata dito, nakalaki yan, mga hindi natin alam. Merong susunod na mayor na magmumula dito. May susunod na governor, congressman, or public official. No? Good name is better than great riches. To be esteemed
is better than silver or gold. No, esteem is ibig sabihin, hindi yung esteem na pinausuhan mo. Esteem, ibig sabihin, ginagalang ka. Mas maigi daw yan kaysa sa pilak at ginto. The prudent see danger and take refuge. Yung daw marunong ay umiiwas sa panganib. And the simple, but the simple keep going and pay the penalty. Yung daw kung hindi nag-iintindi ay sulong ng nagsulong at napapahama sa katapusan. Humility is the fear of the Lord. Ang kababaang loob, kakumbabaan at pagkatakot sa Diyos. Its wages are riches and honor in life. Ang ibubungan nito ay kayamanan at karangalan. Hindi literal na kayamanan na tulad na tinatamasa ng mga kilala natin mayaman, ngunit karangalan. Yun ay dadalhin niya sa kanyang buhay at maging maski wala na siya. Kaya meron tayo maging naalala ng mga talagang mga tao na hindi man lumaking mayaman, naalala natin yung kanilang kabutihan. In the paths of the wicked are snares and pitfalls, but those who preserve their life stay from them. So iniiwasan doon niya yung mga patibong. Paano yung patibong? Yung mga trap na kung saan ikaw ay pwedeng pahulog. Kasi nasa warfare uso na may mga trap.
merong basic minimum sa pagpupulitin na rin. Dapat po basic minimum. Ayun ko napansinin sila na may basic dress. Ayun ko sila pansinin sa kanila kinakain, sa mga kanapanong niya. Pero meron mga basic minimum na dapat hindi mawala sa pagkinis ng tao. Hindi siya outdated. Minsan, generation na, so magiging generation na ng mga dapat yung basic minimum na yun ay nananamili. Basic minimum na yung banal sa brand. Basic minimum of faith, hindi yun nakatawala. Pagawa tayo ay nag-modernize. Very critical po ang parang yun dahil ang dami nating kaagaw sa atensyon ng mga bata. Lalo na lang yun. Social media, mga bata, nalalaki ng influence sa kanila. At kung hindi natin babantayan at gagabayan ay medyo delikado. Medyo delikado. Maaaring sila kung wala sila na malinis sila ng ilang degrees. Bago ko pagpusin ang aking mensahe, salamat ko pala sa paghintay sa akin. Sabi ko kay Mark kanina, ituloy na. Sabihin kay Pastor, living to proceed. O I will follow. Salamat na hinintay ko ako. First time siguro nangyari sa inyo. At hindi ko kumahalo. Anyway, gusto ko tapusin ito sa isang kwento na biblically related. Kahapon lang po ay kahapon ng Verse 4 ay nagdaos ng gender reveal yung aking pangalan na nakatawag Jesus. Alam niyo yung gender reveal? Yung gender reveal hindi nakakalanta sa kamay. Modern reveal. Gender reveal yung announce yung magiging masabi at yung baby. Ang panahon namin wala baby. Minsan wala mang baby shower. Hindi talaga nakaport namin baby shower. Kami naman rin ang baby shower sa church. Kung simple nga naman sa bahay. It doesn't have to be vocations. Importante ay may pag-ibong mo, alalahanin mo, pag-ibig of life. Yun din ang nasa restaurant mo. Tapos ay nag-ibong kami ng gender reveal. Ang role ko doon ay opening prayer. Sabi mo, hindi pwede. Sabi ko, dapat yan may konting reflection. Hindi naman sila makapalag dahil siyempre, dahil ko, Lord, after the prayer, I will say something. Ano ba yung ginagawa natin? Hindi lang ito dahil nakikigayan tayo. It's not. I want you to see things beyond these things, these happy moments. Sabi ko, ito yung Psalm 139. Psalm 139. Verse 13 onwards. And let me read. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. By the way, babae mo pala yung yung gender reveal kahapon. Sorry, medyo nagiging emotional ako. Because who cannot make you beautiful? And when you realize that you are a
We are fearfully and wonderfully made. No? Sino bang hindi matatouch sa napakagandang verse na yan? And I likened this to the weaving industry. Alam niyo po ba yung weaving? Yung pagsusulsi. No? Pag-weaving. Dito sa North ay very dominant craft yan. Yung pag-weaving. Dito sa Cagayan, I don't know here sa Isabela. But when you go to the Cordilleras, Ilocos, La Union, weaving is a very prominent, age-old, ancient art and craft that we weave. So we are a wonderful creation of God. We are woven very intricately like a work of art. Sabi ko nga, ang bawat bata, perfect creation na yan. Ang bawat bata na mabuti lang is a masterpiece, hand-woven work of God. Nung 2 weeks ago lang po, ako'y naimbitahan na pumunta dyan sa Pililing, Ilocos Norte. At para masaksihan yung 100th birthday ng Gawan Manlilikanang Bayan. No? Pililing, Ilocos Norte, Manlilikanang Bayan, National Living Treasure, si Magdalena Gabayo, 100 years old. At siya ay kilala sa craft na tinatawag na Inabel. Inabel, yung mga Ilocano dito, yung mga GI dito, genuine Ilocano, alam ko anong Inabel. Inabel is the typical Ilocano cloth. And Magdalena Gabayo has been doing this since she was 16 years old. So she's been doing this for the past 84 years. Woven, magical, elegant, beautiful, export quality Inabel, which is second to none, equal to none. So let us think of it, think of ourselves as God's masterpiece. Every child is a masterpiece of God. And we have a very great responsibility to train them up in the ways they should go, so that when they grow up, they will not depart from it. Ito po, napakasimple. I want to make it very simple. No? Napakasimple, pero minsan nakakalimutan natin because of the so many things na iniisip natin. Nag-iisip tayo na masyado sa social justice. That's good. Ituro din natin sa mga social justice. Ituro din natin sa mga human rights. Paggalang sa kalikasan. Ngunit, hindi nila ma-appreciate ito kung medyo bungkag yung kanilang basis, which is faith in God and in our Lord Jesus Christ. Doon nagmumula lahat. At yung mga paglaban sa karapatang pagtao, susunod na yan. Yan, pagtatanggol sa kalikasan, susunod yan. Sapagkat naintindihan nila na ang Diyos ang lumalang ng lahat. He's God not only of the church, but of the whole universe. The child will become a human rights advocate. The child will become an environmentalist. The child will become a champion of social justice. The child will become an advocate of good governance, social service, and service to the community. Pero it all starts with the knowledge of God and the saving grace of our Lord Jesus Christ. So with that, let me thank you, and thank you for your grace and warm hospitality. I would like to I forgot earlier, to acknowledge the Temple Choir for their really beautiful song. Napakasimple, kumbaga parang palasak na, pero still wonderful. Pass it on. The message, I don't have to tell you what it is. The message is very, very simple. You just have to do it. Pass it on. And it's also very special to me because I have a special connection to that song. Aside from it being a CYF song in the 1980s,
Nakalatangi ilagay talaga na. It was the first virtual recording we did during the pandemic. Nung nag-declare na, ganyan. Siguro, iisipin natin, ay, wala kaming magawa. Gumawa kami ng virtual recording ko. Sana. We thought, sabi ko, let's make a message of hope for people. Because during the first few days of pandemic, hindi natin alam eh. Magkakailan na ito. Ano mangyayari sa atin? No? Nauso yung virtual recording. So what we did was to go, each one would sing her part, soprano, alto, tenor, bass. And yung aming conductor na very savvy sa technology, they mixed it. He mixed it. And the outcome was really, really wonderful. And we praise God for that. Hanapin niyo po, naka-upload na po sa YouTube. Pass it on, Ellinwood Vesper Choir. Hanapin niyo talaga. Matataas kayo. Napaganda. And with that, I would like to, again, give praise to God for this wonderful opportunity, for this time, this day He has made, where we are rejoicing and being glad in it. Praise be to God. Nagyan na Diyos na ginako. Maraming salamat din po sa mga paalala sa amin. And Matthew 6, verse 33 to 34, say, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, food, clothing, drinks, will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Let us now give our offering to God. CWA will give their song.
kahapon kaya ayaw mo kahapon yang kami talagang kinamigami sa song isulo kanyami iti bilang kaya sa rikit mi kuyumi serbi kaya mangira-kurak ti Evangelyo. Yaman kami uwapot na kung inusar mo iso nga mamibigay at ito'y nga nainbalitukan nga sasako. Ito'y nga pagyaman iso nga napalihan ni Ama nga insado, intel. Bendisyonan mo, uray pa'y nagitipagsakulan ni isuda nga magpel kaya pangalan mi kagitipagbalag nga itag mi kas panguri iti balay mo. Makino na, ito lagi di pagkapulo sagsago kaya pagyaman at pagkati tarawin ko. Mausap na ito'y kapagyaman, mabawin iti panakaiwan na Evangelyo. Tinawag niya ako nito, ito'y tinagalit Kristo ang putin matubog ni. Amen. If to dedicate, I don't know whether to Thank you.
na sa aming pag-uwi, Panginoon, ay may katatagan kaming lalabas dahil sa iyong mga salita na itinangin mo sa aming mga puso. Na aming magagamit, Panginoon, sa pakikibaka namin sa lupang ito, Ama namin sa langit. Sa pagtuturo namin sa aming mga anak, tunay nga pong italin mo, hindi lang sa aming mga ulo ang iyong mga salita, kundi sa loob ng aming mga puso, upang sa gayon, Panginoon, ay maging mainang na sandalan ng pananampalataya ang mga salita nito. Maituro namin sa aming mga anak, upang sa gayon, Ama namin sa langit, sa kanilang paglaki, ay hindi nila iwanan ang mga salita nito. Saan mo man dalhin ang aming mga kapatid sa mga oras na ito, hayaan mong maging malakas sila doon sa mga ministry ibinigay mo sa kanila. Sa bawat tahanan, Panginoon, na magdadala ng mabuting balita, patatagin mo po, palakasin mo po ang pananampalataya. Samahan mo na naman kami, Panginoon, sa isang linggo, Panginoon, sa buhay na ito. Upang sa susunod na linggo na naman, Panginoon, babalik kami na mayroong testimony sa aming mga puso. Na tunay na, Panginoon, na kahit sino man sa amin dito ngayon, ginagamit mo at nagpapatuloy mong pinapalakas sa pagdadala ng mabuting balita at pagtulong, Panginoon, sa mga kabataan na para sa kinabukasan ay magiging sandalan at katatagan din ng pananampalataya kung kami nga ay umuwi na sa iyong harapan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pag-uwi. Maraming salamat po, Diyos, sa dakilang pag-ibig mo. Tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos, ang katatagan ng pananampalataya, ang matapang na puso sa paghahayag ng mabuting balita.